Una po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo ng mapagpalang tanghali sa inyo, no? Tanong ko lamang sa iyo, sa tingin mo ba abnormal na 'tong init na 'to? Hindi 'Tong nam taon 'to o hindi pa? Sa tingin mo? hindi naman po mainit yung panahon, sadya lang po talagang napakainit ngayon. Kasi summer time po. Summer na talaga. Sa tingin mo ba sa nangyayari sa ating paligid, ito yung tinatawag na global warming, parang hindi na normal ang panahon o sa tingin mo normal pa itong ganito? Normal pa po 'to kasi ano naman po, malamig sa gabi, tapos po mainit po sa araw. Natural na po 'to, pero mawawala din naman po yung init tsaka yun pagka naging December na. I see. Ito, sa tingin mo, ano ba pinaka-nakakatakot ba para sa iyo? Pag-ibig ba, utang sa pera o kamatayan? Para sa iyo, ano bang pinaka-nakakatakot dito at bakit? Yung kamatayan po, sir, kasi yung kamatayan po hindi na po mababalik yung buhay ng isang tao 'pag nawala na sa inyo, lalo na po 'pag mahalaga po yung tao sa inyo. Halimbawa sa sarili mo, gusto mo buhay ng napakahabang panahon. Ilang taon gusto mo magtagal dito sa mundo na 'to? Kahit mga 100 years po, sir. 100 years, no? Pero alam mo ba hanggang kailan ka magtatagal dito sa mundo na 'to? Sir, hindi ko po talaga masasabi ang panahon ngayon at kung kailan tayo mamamatay. Hindi po kasi nasasabi yun. Yun nga, hindi nga kita tinatakot mo, wag naman sana bigla sa Opo. gitna ng interview, bigla kang pagsakit ng puno nito sa taas. O wag naman Wag sana, naman po. bigla ka na lang ma-heat stroke, yung parang dahil dehydrate, di ba? Dehydrate po. Oo, Opo. kasi ang init, ang dami nangyaring ganyan. Opo, marami po talaga nangyayari lalo na po sa ospital ngayon, mga dami po na stroke at saka mga sakit sa Oo. puso dahil po sa init ng panahon ngayon. Oo, lalo na halimbawa 'pag natawid ka, wag mo sang ika'y masagasaan. Hindi kita tinatakot kasi ito Opo. yung reality na So, nangyayari sa reality atin. po nangyayari yung Mm. mga na-aksidente na hindi naman po talaga sinasadya. Pero, Talagang kung hindi na masasabi ang kapahamakan ng isang tao. oo. Eto naman, sa tingin mo ba, no, mahilig ka ba manood ng balita? Mahilig po, pero hindi naman masyado. Nakakapaninig naman po ako ng mga. Napapakinggan mo ba lately patungkol sa giyera ng Iran at Israel? Napakinig ko po. Ganito lamang. Natatakot ka ba kunwari na maaari ang Pilipinas ay madamay sa kaguluhan? Yung bigla na lang may bumagsak na lang na missile dito, nandito na ang kaguluhan na, nadamay na lang tayo. Natatakot ka ba maaaring mangyari to sa atin? Opo, kasi po sir delikado lahat ng tao dito sa mundo natin na wala naman pong alam sa giyera ng ibang bansa. Naniniwala ka ba na katapusan na ba ng mundo natin dahil sa mga ganyan nangyayari? O naniniwala ka pa hindi pa ito katapusan? Sir, hindi pa po 'to katapusan kasi po ang po sa politika, hindi naman po puwedeng sa Pilipinas lang mangyari 'yun. Kung sa ibang bansa na hindi nila napag-usapan, puwede nilang pag-usapan dun sa kanilang mga gobyerno. 'Yun po. Pero ito no, sa tingin mo ba patas bang buhay o hindi patas? Parang hindi po patas sir, eh. Bakit? Kasi po sir, bakit pa madadamay ang Pilipinas kung din naman po, kung hindi naman po kasali sa giyera yung Pilipinas, bakit pa nila idadamay? Pero halimbawa kunwari bigyan naman natin ng simpleng senaryo, no? Kunwari meron tayong kukuparang dalawang tao. Huwag kang mag-alala, wala kang kinalaman dito. Opo. Ito talaga ang aking halimbawa. Itago na lang natin sa isang mabuting tao at isang masamang tao. Sige po. Yung mabuting tao, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, pero ang problema, siya ay laging sinasaktan, siya ay laging inaapi, at siya ay laging iniiwan sa ere. Pero mabuti tong tao na to. Opo. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kita ang pagiging masama. At ang ginagawa nila ay lagi nilang sinasaktan ang mabuting tao. Pero ito pa matindi. Kung saan mas dumadami pa ang kaibigan, yung masamang tao, at marami pa doon, nagkakajowa pa kahit red flag na ang ugali ng isang tao. Opo. Napapansin mo ganyang trato na yan sa totoong buhay. Opo, na po 'yun, totoong buhay po, reality po sa buhay. Bakit gano'n ang mga tao? May iba po kasing mabait lang sa umpisa, pero sa naman po hindi naman totally sila mabait. Pero mamili ka, ano bang gusto mong kulay, red or green? Green po. Bakit green? Maganda po kasi ang kulay ng green. So sa bagay, pag pinili kita ng red flag or green flag, ang pipiliin mo? Green talaga po, kasi green flag. Okay. Pero, yun nga, no? Sa tingin mo ba karapat dapat bang mahalin ang mga mabubuting tao? Opo, Bakit? kasi po sila po yung makakatulong sa'yo, makakapagturo sa'yo kung anong tama't mali. Di ba, napakasimple nga lang yung sagot mo, pero Opo. sa nangyayari sa paligid natin, parang napakahirap yung mangyari, di ba? Oo nga po. Di ba? Depende lang po yun sa tao kung talagang mabuti o masama sila. Kasi ganito, di ba, lahat tayo ng mga bata pa, tinuruan tayo, kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, hindi man nila iisipin na gaganyan ka nila. Sa totoo, sila mapapahiya kasi wala silang respeto at alam nilang mali ang ginagawa nila at sila mapapahamak. Opo. Kaya lamang ito ng problema. Sa panahon ngayon, baliktad na. Oo nga po. Kapag isang tao ay gagawa ng mabuti, sa mata ng iba masama na. Kapag isang tao naman ay gagawa ng masama, ay parang normal na lang sa lahat. Papansin mo ba yun? Opo, may napapansin po ako sa mga ganyang tao na pagka hindi naman talaga mabuting tao. Kasi ito yung problema, kasi ibig sabihin lamang po niya kasi
kung anong nauuso sa mata ng iba, parang normal lang sa lahat-lahat. Pero hindi na naiintindihan, hindi lahat ay tama at pwedeng iba ay kapahamakan. Okay. Kaya lamang totoo, lahat taga tayo dyan ay guilty. Oo. So ngayon, para masahan nyo maintindihan ito ting mga napag-usapan, sundan nyo lang aking mga katanungan. Tanong ko lamang sa'yo, kayo ba isang mabuting tao po? Mabuting tao po. Ikaw? So, kung ilalagay mo sa sarili mo from 1 to 10, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayo mabuti, saan nyo po ilagay sarili nyo from 1 to 10? Sa 10 na lang po, sir. Perfect 10. Para sa'yo, ano ba sabihin ng mabuti para sa'yo? Yung ano po, sir, nakakatulong ka sa kapwa na walang samaan ng loob. Yun lang po yun sa akin. I see, ganito, no? May ka ba sa dictionary? Dati po, sir, pero hindi na ako nag-dictionary. Pero nagsasearch ka naman kay Google, kunwari, pag hindi mo alam isang salita. Dati po. Okay, bigyan kita ng konting trivia, no? Alam mo ba sabi sa dictionary po, para masabi na good o mabuti, yan po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala kang ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Okay. Ngayon, kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga ibang katanungan na ito. Halimbawa lamang, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo, nagsinungaling po ako sa magulang ko. Yun ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan ang Opo, matulit ng bata ang magsinungaling. Okay. Kaya po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kay ba ay nakapagnakaw ng pera o gamit sa tanan ng buhay niyo po? Halimbawa lamang ng Opo. gamit. Mapalapis, ballpen, barya, may napul sa kalsada, di mo lang binalik, or nangopya ka, nagpakopya ka sa exam quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Sir, nagpakopya po ako sa mga klase ko, ganun po. Pero yung pagnanakaw po, hindi ko pa talaga gagawin yun. Binabalik ko po kung anong mayroon dun sa tao kasi kakawawa naman po yung tao. Okay, pero sa akin rin, ganun din kapag dapat hindi rin tayo nangungopya ng sagot kasi parang ganun din yung idea din yan, no? Opo. Kasi bakit lamang? Kahit malit na bagay lamang yan, parang hindi yan big deal. Pero kapag pinabayaan lang natin, pwedeng lumalaki ang kasalanan na yan. Opo, maabuso na po. Oo, kaya yun yung dahilan. Kung sa totoong buhay, ilataga tayo dyan ng guilty. Opo. Kunwari, nandyan may police station sa hindi kalayuan. Hinuli ka ng mga police. O ba't ka hinuli? Kasi po, may nagpataw sa'yo ng kaso pag nanakaw ng barya, lapis, o pangungopya, di ba? Opo. Maaaring nakakatawa siyang tingnan, pero ang reality, yun yung problema eh. Opo. Kaya nga nagiging may korupsyon, di ba? Oo, may Pagnanakaw, corruption. dahil lang sa mga ganyang bagay na yun. Opo. Pero ang gusto ko lang parating, lahat taga tayo dyan ay guilty. Opo, guilty po. Pero ito naman, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo, sir. May nagalit po ako sa isang tao dahil po nanakawan po ako ng gamit na hindi naman po kanya. Sorry to hear that. No? Pero lumalala ang stress mo pag ikaw nagagalit o hindi naman po? Hindi naman po. Kung sa gamit lang po, ang katwiran ko po dyan, mabibili ko pa ang gamit. Pero po yung karma, hindi natutulog. Oo, pero yun nga kasi, ang problema, sabi kasi, hindi man tayo pumatay ng tao, pero para man tayo nakapatay ng masasakit na salita sa isip ng isang tao, sa Opo, pagtatanim tama. ng galit. Kaya nga lang ito yung masakit eh. Hindi man tayo nakapatay ng tao, hindi tayo nanampal ng tao, Opo. pero nakapatay tayo ng tao sa isip lamang. Opo. Imagination mo lamang. Imagination po. Kaya nga lang, problema ay lahat tayo dyan ay guilty talaga. Guilty talaga. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Halimbawa, naglalakad ka lamang, bigla kang nadapa, at nabanggit mo yung OM, alam mo na, yung pangalan naman ng Panginoon, pero nabanggit mo na lang randomly. Nagagamit mo na yun? Opo, nung nadapa ko, ay, ganun. Oo, alam mo na yun, di ba? Opo, alam ko lang, ganun po pwede sabihin. Okay, pero tanong ko lamang, mahal mo ba nanay mo? Mahal na mahal ko po yung nanay ko. Gusto ko na po siyang makalabas sa ICU po. Naintindihan ko naman, no? Pero papayag ka ba kunwari, gagamitin mo pangalan ng nanay mo sa walang kabuluhan, yung parang expression lamang? Hindi po, sir. Yung totoo lang po yung sinasabi ko na, hindi ko po gagamitin sa expression o pagkukunwari. Hindi ko po kaya. Oo. Kaya hindi mo kayang gawin yan kasi mahal mo Opo. ang nanay mo, mahal mo mga labos mo, kaya may halaga talaga ang pangalan. Hindi lang yung pangalan, ibig sabihin, meron niyang dangal, meron talaga yung respeto. tama. Kaya nga, yun yung ibig sabihin yan eh. Kung tayo ay may respeto sa mahal natin sa buhay, sana meron rin tayong pagmamahal sa Panginoon. Opo. Imagine mo, ganda ganitong lugar na to. Kagaya to, medyo malilim na dito, di ba? Opo. Tapos biglang bumuray mong Panginoon sa walang kabuluhan. Parang pangit pa Pangit kayo, pa rin. ganda-gandang panahon, tapos biglang sinisisi mo sa Panginoon lahat-lahat, no? Oo nga po. Ang tawag kasi doon sa English ay blasphemy or sa Tagalog ay pambabastos. Yun yung Pambabastos ginagamit ang salita ng Panginoon sa walang kabuluhan. Opo. At huwag ka na magulat, naririnig mo niyan sa paligid Opo, niya. narinig ko naman. Kaya nga lang problema, lahat taga tayo dyan ay guilty. Opo, guilty po talaga. So, lilinawin ko sa iyo, hindi kita sinisiraan, hindi kita hinusgahan, kasi yung tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Oo. Sa tingin mo kaya, kunwari, halimbawa, mamatay tayo kunwari, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon.
Sa tingin mo kaya, ikaw ba'y guilty sa nagawa mong kasalanan o inosente kayong tao? Guilty po, sir. Kasi maraming nagawa talaga ng may kasalanan. Sa tingin mo, saan ka kunwari pupunta kapag ikaw'y namatay halimbawa? Sa langit ka ba pupunta o sa impyerno? Tanong lamang Hindi po. ko po masasabi ko, sir, kung saan ako mapupunta. Kaya, hindi ko po talaga masasabi. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Naintindihan ko naman, no? Kunwari may isang kriminal halimbawa. Wala kang kinalaman, ha? Nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng mga pulis, at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako sa pagnanakaw, pero hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Ano sasabihin ng judge? Kalokohan yan. Ano hindi mo alam? Yung ginawa mong kasalanan, alam mo yung krimen na mali, so kailangan niya pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Tama po, sir, yung sinasabi niyo. Okay? Kasi yung sinasabi ko po parang ganyan din ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao na sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa natin ang sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang makating sa langit, hindi makikita ang kanya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba'y nag-aalala sa sasabi ng Bible na maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta, subalit hindi lang po kayo, lahat po tayo, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba'y nag-aalala sa sasabi ng Biblia? Opo, sir, naniniwala po ako sa mga ng Biblia at saka sa Bible. Ano man po mangyayari, dapat tayo mag-alala kasi buhay ang pinag-usapan. Opo, buhay po talaga. Maaaring biglang interview na to, akala ko kasi itong lugar na to ay security guard, kaya ako yung dalawang isip lamang. Okay, naglakad dito. Alam ko biglaan lang itong interview na to. Pero don't get me wrong po, walang masamang intention. Ako lang po yung nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo, no? Opo. Sa tingin nyo, mahal mo ba sarili nyo? Opo naman, sir. 100% sure? Opo. Mahal mo ba ang buhay? Opo, sir. 100%? 100% po. O yan, tanong ko lamang, perfecto ba tayong tao? Hindi po, sir. Lahat po tayo nagkakamali. Yun nga, tama. Kasi talaga tayo ay magkakamali talaga sa gusto po natin Opo, talaga. tama po yun, sir. Kaya lamang sabi kasi sa Bible, kapag po tayo may nagawang kasalanan, ang kabayaran po sa tinagawang kasalanan ay kamatayan. Opo, tama. Pero don't get me wrong po, hindi ibig sabihin, dahil ito'y sinabi ko sa iyo, ay may mangyayari na sa iyong masama sa iyo. Hindi po mangkukulam. No? Hindi naman po. God forbid, pero sana walang mangyari sa iyo. Pero ito nga yung problema natin. Opo. Ang buhay may lamang. Opo. Kaya nga lang, magtaka ka na nga, bakit hanggang ngayon, buhay pa maraming tao dito? Oo nga po. Yan yung dahilan kung bakit ang Panginoon, galit man siya sa kasalanan, dahil sa ginagawa natin, may impyerno talaga. May Opo. justice. Tunay po. Wala talagang mabuti sa atin kahit isa. Sabi mo, from 1 to 10, perfect 10 ka. Sabi mo, ang totoo, perfect negative. Bagsak talaga tayo sa grado ng Panginoon. Bagsak nga Sa po. sobrang taas ng pamantasan ng Panginoon, hindi natin masusunod lahat ng kanyang utos. Lahat tayo, babali talaga, magkakamali talaga tayo. Opo. Kaya lamang, bagamat nakakapag-alala ang impyerno, alam mo bang may isang salita kung bakit nagbabago pa ang lahat-lahat. Narinig mo ba salitang mercy? M-E-R-C-Y? Opo, dati po. Ano sa Tagalog nun? Hindi ko po masyado na Hindi mo sure, no? Hindi ko sure po kasi. Okay. Narinig mo na salitang awa? Opo. Yun yung ibig sabihin nun. Sa English ay mercy, sa Tagalog ay awa. Opo. Ikaw ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Opo, sir. When you say kasi mercy o awa, yan ay paghihinang tulong yan sa Panginoon. Yan yung inamin mo, ikaw ay mahina. Opo. Inamin mo, ikaw ay makasalanan, at ikaw ay humingi ka ng tulong sa Kanya. Babalik ko ito doon sa sinasabi ko. Sabi nga doon, ang kabayaran sa tinagawang kasalanan ay kamatayan, sabi sa Bible. Kaya nga lang, bakit hanggang ngayon buhay pa tayo? Yun ang tinatawag na mercy. Hindi natin ito deserve, hindi natin ito karapat-dapat, pero binibigyan tayo ng, hindi nga lang chance to eh. Kung hindi, pabor ng Panginoon, na siya yung magiging pag-asa natin. Kaya po may mercy. Yan yung dahilan kung bakit hindi tayo ginigera itong Pilipinas na to, di ba? Dahil yan sa awa ng Panginoon. Kasi siya ang may control sa mundo na to, kahit may mga kaguluhang nangyayari. Alam niya yan, hindi siya pabaya. Alam niya kung kailan mangyayari sa bawat mga lugar na yan. Pag tayo humingi ng mercy sa Kanya, eto na po yung tanong na magbabago sa lahat. And I think, alam niyo na po to. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y makalispo sa judgment day? May ginawang Panginoon para hindi tayo mapahal. Nagsakripisyo po ang Panginoon para po sa atin sa mga nagawa nating kasalanan. Yun po, sir. Naniniwala ka doon? Opo, naniniwala pa rin po ako sa Diyos kasi po nagsisimba po ako. Pero yun yan, no? Tayo pong lahat ay makasalanan, dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo, tama po kayo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, nung siya'y nagkatawang tao, wala siyang hinangad kundi mahalin lahat ng tao tulad natin. Sa anong pamamagitan? Sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Opo, salita. Naranasan ni Jesus
sa pagiging tao, lahat ng kahirapan, tukso, at iba't ibang mga pagsubok. Pero kailanman hindi siya nagkasala. Opo. Kasi naging tapat siya sa salita ng Panginoon. Kaya lamang ito yung problema. Ang mga taong tulad natin, hindi natin minahal, Opo. tayo ay nagrebelte, at pinahirapan at pinatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Walang ginawang krimen. Pinatay lang Opo. ng parang walang due process kung tawagin, di ba? Yan yung dahilan kung napakasakit dahil isang nagmamalasakit, pinatay pa. Eh, ano pa kaya sa nangyayari sa panahon niya, di ba? Oo. Pag gumagawa ng mabuti sa mata, masama ka Masama ka na, na di ba? po. Eh, wala kang ginagawang masama, di ba? Yan yung dahilan kung bakit yun ang nangyari kay Jesus. Pero, noon pa man, alam ni Jesus na yun ang mangyari sa kanya kasi Diyos po si Jesus. Oo. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong talong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas ang isang tao, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos. At para daw tayo maligtas, may binigyan ang Panginoon na dalawang regalo. Bagamat sa Kanya lamang ang kaligtasan. Opo. Una, narinig yung salitang repentance? Tagalog po. Sa English muna, narinig mo yung salitang repentance? Hindi po. Pero pamilya ka sa Tagalog nun? Pamilyar lang po, pero ano lang po, naririnig ko lang. Alam mo ba sa Tagalog nun? Hindi na po, sir, natagal ko na hindi nag-ano. Kasi Okay, naiintindihan ko naman busy ganito. naman po ko lagi. Ano po yun? Busy po ko lagi kasi Sa busy. Naiintindihan ko parang ganito lang, When you say repentance, sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Ako yung Yan yung pagtalikod sa kasalanan at babaguhin ating kaisipan. Parang ganito lamang yan. Kunwari ikaw ay nagkalagnat, makakapunta ka ba dito sa lugar na to? hindi po, sir. Di ba? Hindi mo ma-enjoy yun, di ba? So, pag ikaw ay nagkasakit, gusto mo laging gumaling. Opo. Pag ikaw may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Yan yung repentance. Turn away from sin and change your mind. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa ating dalawang bagay niyan, repentance and faith, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, Opo. bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang Hanggan. So, bago po umalis, meron na lang akong mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po? Meron po kayo nasasabi na totoo. At tama po yung mga sinasabi niyo. Pero pag-iisipan niyo po ba ating napag-usapan po? Hindi naman po, sir. Paano hindi? Kasi po, sir, maayos naman po kayo makapag-usap. Hindi man Oo. kayo, ano. Pero okay na po magtanong kahit alam ko na ito yung siguro sa sagot mo. Na-offend ba kita sa ating napag-usapan? Hindi naman po. Hindi naman po, bukal po sa kalooban ko na makipag-usap. Meron bang Bible sa bahay nyo? Meron po maliit lang nga po. Pero nakapagbasa ba araw-araw? Hindi po masyado, minsan lang po. Minsan lang po sa isang araw ko nakakapagbasa. Okay, ganito naman. Kung yan nagugutom, anong gagawin mo? Kakain po. Di ba araw-araw? Di ba isa sa araw? Kundi magkakasakit tayo. Oo, di ba? magkakasakit po pag hindi ko makain. Sana ganyan din po ang Bible. Sana Opo, mabasa sige. natin ang kanyang salita araw-araw. Kasi yan ang love letter ng Panginoon sa ating lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon at siya magiging pag-asa natin habang buhay. Opo. Bilang pagtatapos po, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, Opo. lahat po taga tayo ay sa impyerno pupunta. Opo. Yun ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat dahil hindi tayo mabuting tao. Opo. Pero mabuting balita, marami namang maliligtas, hindi na lang po lahat. Hindi po. Siyempre maganda po kung kayo rin ay patuloy na kasama kayo maliligtas kung talaga po tayo ay nagsisi talaga sa kasalanan Opo. at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. At pag nagawa ating dalawang bagay niya, ay pwede ito patawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Opo. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Hanggan. So, bago umalis, meron ba kayong katanungan po? Wala na po, sir. Okay. So, kung wala nang katanungan po, ang huli ko lang sasabihin, nawa, ang nanay mo ba? Nasa hospital Opo. ba? Sana, walang imposible sa Panginoon. Opo. Pwede niyang pagalingin yan. Opo. Dahil ang Panginoon po, ay hindi siya limitado sa kanyang Opo. kakayahan. Opo. Kailangan natin maintindihan, nakasama talaga sa ating buhay, pwede tayong magkasakit, pwede Opo. tayong mahirapan, pero ang pag-asa pa rin natin ay ang Panginoong Jesus lamang. Yan yung dahilan kung bakit maaari sa mundo na to, may sakit, may mga pagsubok, Opo, tunay. pero pag tayo nagtiwala sa Kanya, sa Panginoon, sa Kanya mismo, meron pong buhay na walang hanggan. Sa Kanya lamang.
doon na mawawala yung mga sakit, wala na kang maranasang kahirapan. Opo. Hindi mo naisip itong init na to, normal na lang yan sa atin yan. Opo, normal na po. Kaya alam mo, nandito talaga tayo sa mundo na kailangan natin talaga magpursige at magtiwala talaga sa Panginoon habang hindi pa dumarating ang judgment day. Opo. Kasi ang Panginoon ay magliligtas pa rin siya ng mga tao kung loloobin niya. At sana nga, makita natin na kayo din, kung talaga tayo nagtotoong nagsisi talaga sa kasalanan at nanampalataya sa Kanya lamang, pwede talaga tayong maligtas dahil yan sabihan ng Panginoon. Hindi dahil kayo mabuting tao, dahil mabuti ang Diyos, dahil kaya niya magligtas pa rin ng tao, kaya niya pa rin magpagaling din ng mga tao, kasi ang pag-asa ay sa Kanya lamang. Opo, sa Dahil kanya po doon, lang talaga. may ating doon na meron po buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po. Opo. Stay rehydrated po kasi talagang init po Init po talaga. talaga. No? So, maraming salamat at ingat po kayo. Thank you po. God bless po. Ingat din po kayo, sir.